ngayon, na yes, nakapag-for good na, and isa na din sa natulungan ng community natin na mabago din yung buhay. Ayan. So ipapakilala ko na, let's show on screen millions and millions of virtual club, Coach Norjana Abdul. What's left of this? Hello everyone and good morning po sa lahat ng mga participant natin dito sa Pilipinas, and also good evening sa lahat ng mga nasa Middle East na partners natin. So kamusta po kayong lahat? And kumbaga, thank you so much sa napakaganda and napakapogi nating host. Thank you po sa pag-welcome and pagpapakilala. And yan, thank you rin po sa lahat ng mga participant natin, sa 224 participant natin. And before, magpapakilala muna ako, Tek, kung sino ba talaga yung nagsasalita ngayon. So, Tek. So ayan, so I am Norjana Abdul. So dating OFW po ako from Saudi Arabia for more than 6 years. Opo, tumagal po ako ng 6 years sa pagiging OFW, and isa rin po ako sa OFW Rising Star ng community natin. And next po, Tek. Ayan, so yan po ako dati, yan po ako nung nasa abroad. Nakikita niyo naman, 'di ba? Yung itsura natin nung nasa abroad, kumbaga, sobrang puyat, sobrang stress na yung hindi natin maayos-ayos ang sarili natin. So ganyan po ako dati nung nasa abroad. Kumbaga, nakikita niyo yung different ngayon na kumbaga dito na tayo nung nasa abroad, kasi lahat-lahat nung nasa abroad tayo is lahat-lahat, kahit nga paglilinis ng aircon, ginagawa natin na ultimo trabaho na ng lalaki, and kita nyo rin naman yung itsura natin dyan is sobrang stress talaga and sobrang puyat. And next po tayo, Tek. Ayan, so yan po yung mga tao na kumbaga nakatulong sa akin nung nakapag-for good ako. So thank you so much sa mga mentor ko. Actually, mentor Joseph Gane, siya po yung nakatulong talaga sa akin, nakilala ko nung nasa abroad ako. And imagine nyo po, yung tao na nakilala ko lang through Facebook, nakilala ko lang through online, and sinundo po ako sa airport, winelcome ako ng may banner pa, sobrang gandang pag-welcome. Kaya sobrang thankful na yung mga tao na nakilala ko lang sa online is ganyan kaganda yung pag-welcome sa atin. So next po tayo, Tek. Ayan, and also sa team natin, kumbaga, ayan yung mga naranasan natin, and yung mga team na nag-welcome din sa atin, nakasama natin ngayon, and yung iba na dating OFW rin, kagaya ko rin na OFW is nakakasama ko rin, and also sa mga mentors natin na nakikita ko lang sila sa Facebook, nakikita ko lang sa Zoom, and nakakasama ko na rin, and also sa mga banding, nakakapag-banding na rin po tayo, nakakalabas na rin, na yun yung hindi natin nagagawa nung nasa abroad, na yung nakakalabas-labas, nakakabanding, kasi kumbaga nasa loob lang ng bahay ng amo, pero dito sa community natin is mararanasan natin na yung magandang buhay na makakalabas-labas ka, magandang buhay na makakagala ka dito. Hindi ka lang basta kikita ng malaki, kundi mai-enjoy mo pa yung sarili mo, makakalabas-labas ka pa. And also, thank you so much sa team namin, kasi dito yung mga tao na hindi mo kakilala, susuportahan ka talaga. Simula nung nasa abroad ako until now is sinusuportahan nila ako para sa pangarap ko. And next po tayo. Ayan, so yan po, kasambahay noon, artista na ngayon. So kumbaga, yung dati na kasambahay nung nasa abroad tayo, hindi natin maayos-ayos yung sarili natin, kasi pag nasa abroad ka, hindi ka makapagsuot ng kahit anumang gusto mong suotin dahil magagalit yung amo mo. Panay uniform ka lang, pero dito
mas lalong napapaganda mo yung sarili mo, mas lalong nai-enjoy mo yung sarili mo. Kumbaga nasusuot mo kung ano yung gusto mong suotin, mas lalo kang nakakapag-all out kasi dito hindi ka lang basta kikita ng maganda, kundi mas makukuha mo pa yung sarili mo. Hindi ka lang basta kikita ng maganda, kundi gaganda ka pa dito sa community natin. So iba rin talaga yung kumikita ka na is may kalayaan ka pa na gawin yung gusto mo sa sarili mo, and kumbaga may kalayaan ka kung ano ba talaga yung mga gusto mong suotin. So I think yun lang yung akin. Meron pa ba, Tek? Ayun. So, thank you so much po. Thank you so much. So, yun lang naman ako dati, yung dating OFW na sobrang stress, and ngayon sobrang pasasalamat kasi sobrang laki ng pinagbago ng buhay natin. And yun lamang po yung akin. And thank you so much. Thank you po, Ted. Ayan! So napakalupit ng unang sharer natin talaga, no? Kumbaga, yun yung masasabi. Yun lang nga, partner, eh, 'di ba? Kumbaga, iba rin talaga yung tama ng Now Community kasi sobrang yung from moment na dati yung suot-suot mo lang is pang-uniforme ng pang-uniforme ng kadama, pero nung nandito ka na sa Now Community, suotan mo talaga yung pampormahan mo, pang-artista, 'di ba? Iba yung glow up na binibigay sa iyo ng Now Community, 'di ba? So partner, mukhang excited na din naman lahat-lahat, 'di ba? Sa susunod na sharer natin. Ikaw ba, excited ka rin ba? Yes, syempre. Pero may napansin ako kanina, parang nakita ko mismo sa screen si Marian Rivera. Yung artista ang ng ganda. Marian Rivera. Ang Imagine ganda! mo kung gaano kaganda yung sistema natin, hindi ka lang basta yayaman, gaganda ka pa. Yes! Ano lang kumbaga, doon mo makikita na talagang napakalupit. Kasi nga, yung from moment na talaga, yung dating mukha ka lang ewan doon sa abroad, pero nung pumunta ka, mukha ka ng artista, nung nandirito ka na sa Now Community, di ba? Kaya, kumbaga, sobrang laking pasasalamat kasi meron tayong Now Community na kung saan isa talaga sa nag-build up at nagpag-glow up sa atin mismo. Bukod sa natulungan ka nang makapag-ipon, natulungan ka bang maging artista? Di ba? Napakalupit. Oo. Pero syempre, bago ang lahat, hindi matatapos ang event natin ngayon kung isa lang ang mag-share. Di ba, partner? So dito, kumbaga dito, kumbaga, lalagyan naman natin. Ito napakalupit din itong kasunod na sharer natin eh. Oo, napakalupit. By the way, itong sharer natin ngayon, which is, bigyan ko kayo ng clue, guys. Okay, bigyan ko kayo ng clue. She is a former OFW. At the same time, Albi, top 22. And syempre, isa rin to sa mga MC na create mismo ng Now Community. At the same time, 6-figure earner. Isipin nyo yun, yung kumikita lang ng 20,000 to 30,000 sa ibang bansa. Ngayon, kumikita na ng 100,000 because of this Now Community. At the same time, a travel qualifier. Yes, so hindi na natin patatagalin. Let us all welcome, di ba? Let us all welcome the top earner. Okay, the top earner of Now Community. Let us all welcome Mentor Yang Sampulna. Yes, thank you so much sa magandang host natin, and syempre ang pogi-pogi, and unang-una sa lahat, and maraming salamat sa lahat ng nandito, and napakaswerte mo kasi ikaw yung unang-unang nakita sa mga dating OFW, and syempre unang-unang pinagpapasalamat ko po is nandito ako. Shout out po sa mentor natin, walang iba kung hindi si Mentor Don Bate, and syempre yung magandang dilag niya. So by the way, sa lahat po nang nandito sa Zoom, kung OFW ka, kung empleyado ka, napakaswerte mo kasi isa ka sa nakakakita na patunay na pwede pala magbago ang buhay mo. And syempre, bago yun, magpakilala muna ako. Kasi syempre, alam niyo ba, kailangan natin makilala kung sino pa ako dati. At least,
malaman nyo kung sino ba yung dating OFW. Kaya sa lahat po ng hindi nakakilala sa akin, ako nga pala si Yang Sampul na dating OFW almost 3 years na wala din pong nangyayari, di ba? So nakaka-excite din po kasi alam nyo ba yung tipong naabot mo na yung sabi nila na dating hinahangad ng maraming tao at OFW, isa rin po ako sa Millionaires Club. So imagine nyo dating OFW pero andito na ako dahil sa Now Community na sobrang laking tulong po sa atin mga OFW. And syempre, I'll be top 20. So isa po sa, sabi ko dati nag-aral naman ako, wala naman akong ganyan, di ba? So thankful kasi may ganitong sistema na sobrang magpapaganda ng buhay mo. And ang pinaka napakaganda dito sa sistema natin, isa rin po ako sa nakapag-travel na ang dami ko nang napuntahan ng ibang lugar. And syempre, dati pinangarap ko lang to, pero dahil sa Now Community, nagbago ang buhay ko. And syempre, napuntahan ko lahat at nag-i-enjoy ako. And syempre, isa rin po tayo sa kumikita ng 100,000. Dati, 25, 30 ang kinikita ko sa abroad. And right now, sobrang ganda po ng nangyayari sa atin. So, next po, Tek. Oo. Kaya kung ikaw OFW ka, isa ako sa patunay na pwedeng mag-for good dito sa Pilipinas na meron kang negosyo na lifetime. Meron ka pang freedom time. O, di ba? Kung sa mga pamilya mo na hindi ka sinusundo and dito, pag nasa Now Community ka, matang-mata mo, susunduin ka ng tao na hindi mo kakakilala na nang dahil sa kanya, isa po sa nagpabago ng buhay mo. Dati, nakita niyo ba yung nagsiselfie sa CR and right now, ako nagsiselfie sa CR. Ngayon, sobrang ganda po ng buhay natin. Kaya kung ikaw OFW, dapat mag-decide ka, alam mo na yung gagawin mo. Kasi nakaka-excited po kung mag-for good ka dito sa Pilipinas, sa sobrang ganda ng pwedeng mabago sa buhay mo. Kasi sabi nga nila, totoo kaya yan? Isa na rin ako sa patunay na OFW na sabi ko, totoo kaya yan? Pero totoong-totoo siya. Kaya excited na kayo. So, ito, guys, dati pinangarap ko lang ang mga magagandang lugar, di ba? Yung nabanggit ko kanina, sa lahat ng nandito, kung OFW ka, dapat excited ka kasi makakapunta ka ng Boracay kung saan. Mas malupit yung silo na tinatawag, naku po. Kaya bilisan mo na. Kasi ito yung buhay na nag-aantay sa'yo na pwedeng mangyari sa life mo. Kung gusto mo, mabago yung buhay mo, mag-decide ka ng malupit, iintindihin mo yung sarili mo, hindi ibang tao, para maabot mo itong nakikita mo. Kaya, kung ikaw, isa lang masasabi ko sa'yo, kasi mamaya, meron pa rin tayo. So, ganito lang tips ko. Napakadali lang ang tips sa lahat ng mga OFW. Huwag kang papayag na puro edad at resibo na lang maiipon mo. Kasi ako, hindi rin ako ganun. Hindi ako pumapayag na halos lahat ng ipon ko napupunta sa ibang tao o inuuna ko yung sarili ko. And syempre, kung meron naman opportunity na dumadaan araw-araw sa wall mo, bakit hindi mo i-grab? Dapat i-grab mo yun kasi ito na yung pagkakataon mo. Kasi nakita mo na, dapat i-grab mo. Kasi tao kasi, kung tutuusin lang, kung araw-araw nakikita mo yan, subukan mo yan, sunggaban mo na yan kasi yun din ang magpabago sa buhay mo. And ito pa, love yourself first. Unang-una, mahalin mo yung sarili mo. Kasi bakit? Hindi naman ibang tao nagtutupad sa lahat ng pangarap mo kung hindi ikaw at ikaw lamang. Sabi nga nila, kung pamilya lang naman natin yung iniintindi natin, paano na tayo? So ang pinaka number 1, unahin mo yung sarili mo para yung pamilya mo, matutulungan mo siya. 'Di ba? So yun yung pinaka the best. Kaya ganun ako, inuuna ko yung sarili ko para yung lahat ng pamilya ko is matutulungan ko po siya. Kaya yun. Wala na pong iba. Okay, kaya excited ako sa mamaya, ha? So, next, wala na po, Tek. Kaya kung ikaw OFW, naku po, congratulations kasi aabangan ka namin dito sa Pilipinas mag-for good. Kasi excited din ako na makita ka kung isa ka sa nasa loob ng Zoom. Back to you, host! Nasa kayo na po. Yes.
Iba rin. Grabe, so Oo. inspiring. Iba. Imagine Ibang mo. klase, no? Kumbaga sa lakas ba naman ng sa lakas ba naman ng impact sa kanya ng Now community, talagang kahit ikaw kakabahan ka sa naging resulta mo, 'di ba, partner? Kumbaga, doon mo makikita talaga na sobrang ganda ng pinalit sa kanya. Kaya ikaw ba, partner, ano ba? Do you think kaya kaya pa kaya or sabihin na natin, mas the best pa kaya yung susunod na share dito? What do you think? Kaya, what's the best, di ba? Kasi kung mapapansin natin, hindi pa tayo talaga umaabot ng 300 participants eh. So, kung Oo. isipin natin, hindi pa ganun kalasa yung timpla. Hindi pa, Oo. hindi pa sila ganun ka-inspired. Di ba? Oo, So, pero stay alam mo, lang, partner, guys. naniniwala ako eh. Kumbaga naniniwala ako talaga sa attraction na sinasabi. Naniniwala ako sa attraction na sinasabi kasi nga isipin mo, 'di ba, yung mga tao na nag-share na yan, yung dalawang nag-share na yun, dati ina-attract lang naman nila na mabago yung buhay nila. 'Di ba? Pero because of this Now community, tignan mo, yung dating mukhang ano lang, pero ngayon mukhang artista na, 'di ba? Mukhang artista, sobrang ganda. Yes. And for sure din naman, kung sila nakaya, nagawa, di ba? May napatunayan na. I'm sure, marami din sa mga viewers natin dito. Kung makikinig ka dito, yun din. Yung magiging, kumbaga, isa din sila sa magiging share dito, di ba? Ayan. So by the way naman, partner, ngumiti ka naman dyan. Ngumiti ka naman kahit saglit lang, di ba? Kanina pa ako nakangiti, partner. Ayan. So, Ayan. nasa ano na tayo, nasa third speaker na tayo, partner. Oo, Are you sure excited na din na? pero bago natin i-intro or bago natin papasukin yung third na mag-share or sabihin na natin ang pinaka-main sharer natin ngayong gabi. Gusto ko at sinasabihan ko na yung mga participants natin na okay? Pakilaganap pa ng ating link, okay? I-share pa yan ng i-share ng sa ganon is mas marami pa tayong mas matulungan at matulungan pang mas ma-inspired because of this Now community, di ba? Tama ba, partner? Ayan, syempre. Kasi imagine mo, hindi pa tayo umaabot ng 300 participants. So, keep on sharing. Tama. Keep on sharing, Oo. guys. Ayan. Oo, kumbaga, hindi natin ahayaan, partner eh. Hindi natin ahayaan na kumbaga konti lang yung matutulungan. Dapat marami. Pangmaramihan dapat kasi ibang klase yung impact eh. Iba yung klase ng impact ng susunod na sharer na to. Okay, may clue ka ba doon may clue ka ba sa susunod na sharer, partner? May clue ka ba? May clue ako dito. Pagkakaalam ko, isa to sa na-awardan as top 36 ng buong Now community. O, alam mo ba yung Ngayon ko lang din nalaman. Hindi, joke lang. Alam ko yun, pero ito yung hindi nalalaman ng karamihan. And I know na maraming makaka-relate dito. She is a single mom. May anak na isa, okay? Isa yung anak niya at babae pa yon na kung saan talagang kasama niya na rin dito sa Now community. And syempre, yung dating nakikita niya lang or ka-video call niya lang din na talagang hi-hi lang, ngayon nakikita niya na at nayayakap niya na yung anak niya. Oo. So, para sa iyo, ano pa yung ibang clue, partner? Isa to sa car achiever ng community. Ayan. And a six-figure earner. Ayan. Yes, at the same time, isa rin to sa mga MC or Millionaires Club na na-create mismo ng Now community. At the same time, a travel qualifier. So, hindi na natin patatagalin pa, partner, no? Kumbaga kahit ako, excited na rin. Kasi ako, isa din ako sa na-inspired sa tao na to. Kasi nga, kumbaga yung nanay ko, di ba? Yung nanay ko dati, inspired din sa kanya. Oo, literal. So, hindi na natin patatagalin, partner. Ikaw ba, excited ka na? Yes, sobrang excited na din ako, syempre. So hindi na natin patatagalin, partner, no? Ipapakilala na natin. No other than, okay? No other than the MC, okay? The MC of Now community. Let us all welcome Mentor Zinaida Mava.
Ayan, hello everyone. Hello Daw community. And thank you so much sa napaka-pogi at napakaganda nating host. Agree ba kayo? Napakaganda at pogi ng host natin for this evening, di ba? Thank you Coach MJ and Aliana, di ba? Ang gaganda naman talaga eh. Ganun talaga yun, pag-anak ng OFW, magaganda at pogi. Di ba? So anyway, hello sa inyong lahat. Yan, tignan ko muna kung sino yung mga nandito. Aba, may nakikita pa ako si Ma'am Linda. Kaway-kaway naman dyan, Ma'am Linda. Busy-busy sa abroad to, I think. Diba? Ayan, so, sino pa? Si 117. Number man yung pangalan ni Sir. Diba? Anyway, ayan, so, I'm si Naida Mabang. Dating OFW before. Yes, dating OFW po ako before, gaya ng sabi nila. And tignan natin, hello sa 264 participants natin. Di ba? Ang dami. Ang dami natin. And I think mas kaya pa natin itong padamihin. Kasi yung event natin for this day is sobrang ganda at sobrang dami yung matututunan. Aside sa magaganda yung host natin at saka yung mga speakers natin, di ba? Mag-agree na kayo. So, ayan, so pag-comment naman dyan ng abundance kung naririnig at loud and clear po ako sa inyo lahat. Ayan, so mayroon po akong slides na pinrepare. Onting slide lang naman para sa inyo. Diba? Kaya sa mga OFW, kaway-kaway naman dyan, di ba? Abundance, di ba? So, yan. And yun, so kung nababasa nyo, yan nga yun. So, single mom po ako gaya nung sabi ng host natin, nila MJ. And kung hindi nyo po alam, is isa po ako sa talagang hindi nakapagtapos mag-aral. Yes, grade 5 lang po tayo, pero hindi na mukhang grade 5. Diba? Yun yung nagagawa ng community natin. Kaya kang bihisan mula sa ano to? Sa tawag ito, yung pananamit, ganyan, and sa kaalaman, 'di ba? Kaya kang bigyan ng tawag ito, kaalaman dito sa negosyo na to, na kung sa community natin, na kung saan sobrang magiging iba. Makikita mo talaga yung hindi, yung ikaw before, ay naku talaga, mag-iiba ka talaga. I'll be OFW icon. And dito nakuha ko din yung first call ko dito sa community natin. Dahil sa sistema ng community natin. Ayan. So, marami na rin napuntahan na lugar. And this year, ang goal natin is makapag-travel tayo sa ibang bansa. Ayan. So, i-next mo na yan. Tek, please. Ayan, so sino nga ba si Sinaida Maban, di ba? So baka iniisip nyo is biro-biro lang yung sinasabi nating OFW. Yes, OFW po ako, hindi po kayo nagkakamali na nakikita. Diba? Iba lang yung aura natin ngayon kasi siyempre, 5 years na rin po ako sa company. Yes. So 5 years na rin po ako sa company and siyempre, natuto na tayo, gumanda na, diba? So, hindi na mukhang OFW. Tingnan nyo naman yung itsura ko dyan, di ba? So, mahiyain before, pero right now, ang kapal na ng muka, kasing kapal ng bulsa. Ganon. So, hindi lang po ako yung nakapag-uwi sa Pilipinas for good. Kasama ko po yung kapatid ko. Napauwi na po natin dito sa Pilipinas. Nakapag for good na. And sa lahat po ng guests namin dito, guys, kung okay lang yan na hindi kayo susuportahan ng pamilya nyo. Kasi darating yung time, sasamahan din kayo niyan. Kasi yun po yung nangyari po sa akin. So, yan. O, isipin nyo na lang yung itsurang yan. Yung dating yan. Tapos yung nasa harap nyo ngayon. Di ba? So, i-next mo na yan, Tek. Kasi napakaganda natin dyan. Ayan, blanco. So, ayan. So, isipin nyo. Yan yung sabi ko sa inyo na yung kapatid ko right now. OFW kami before, dalawa. And right now, di ba? Kasama ko na siya dito sa community natin. Kasama ko na siya sa Pilipinas. Hindi lang anak ko yung kasama ko. And yung kapatid ko mismo kasama kong ginagawa yung negosyo.
take note, hindi ko po yan kasama agad-agad, ha? Baka iniisip nyo, pag-start ko sa negosyo, kasama ko na. Hindi po. After 5 years. So, 6 months pa lang po siya dito sa community natin. 6 months pa lang na ginagawa yung opportunity na to. Diba? Yung sistema na meron tayo. And I'm blessed kasi kundi dahil sinubukan ko to, kundi dahil ginawa ko tong negosyo na to, malamang wala kami parehas sa Pilipinas. Malamang nasa abroad kami at gaya ng karamihan ng mga OFW, tumatanda ng maikli lang yung oras sa isa't isa. Diba? Mas matagal yung oras na kasama yung mga Arabo. Tama? So, ito kahapon lang yan eh. So, isipin nyo yan, yung ngiting yan. Diba? So, apakasarap, 'di ba? Apakasarap sa pakiramdam. Na isipin niyo Ramadan ngayon and dati, 'di ba? Parehas kaming kumakayod sa abroad and right now nandito kami nagra-Ramadan dalawa, 'di ba? Magkasama kami. Hindi lang po kami, pero ito pinakita ko lang sa inyo. Ang dami pong OFW dito sa community natin na nakauwi sa Pilipinas for good. Hindi lang po kami dalawa. Yes, hindi lang po kami, napakadami na po. And ipapakita ko sa inyo mamaya. So, ayan. So, next mo naman. Ayun. So, yan. Ito yung isa sa recently na award natin. And I'm grateful kasi, di ba, as a, tawag ito, single mom o grade 5 lang yung natapos. Minsan, hindi man lang ako nakakyat ako noon, pero nung elementary ako. Pero alam mo yung award, hindi ko po yan yung magbihis na maayos. Ang sarap kasi sa, ang meron kasi na napakaganda, ang good thing kasi na meron tayo dito sa community natin. Once na nakuha mo yung goal mo or nagka-resulta ka, di ba? Pag nagka-resulta ka, hindi lang ikaw, damay yung mga taong nagtitiwala sa'yo. And isipin niyo yung mga naunang nag-share, di ba? Yung nakita nyo, di ba? Yung mga resulta nila. Diba? Hindi siya tsamba kasi ang dami namin eh. Ang dami namin. And I know sa lahat ng nanonood dito, darating ang time, ikaw din yung makakapaghawak ng award mo, ganyan, makakapag-picture sa mga mentors natin, yung mga ang ganda kasi na nandito, ang kagandahan kasi pag nasa community ka natin is kahit hindi magtiwala sa yung ibang tao, yung mga mahal mo sa buhay, dito buong-buo ka namin pagkakataon, buong-buo ka namin tutulungan and iga-guide. So yung love na hindi, yung support at saka love na hindi kaya ibigay ng pamilya natin pag nag-uumpisa pa lang tayo, dito ibibigay namin sa'yo. Diba? So, next na yan, mentor. Diba? So, isipin nyo na lang yun. And as a grade 5 or Maguindanon, kaway-kaway sa mga Maguindanon. Pero ako po yung Maguindanon po na pasaway, ha? Baka may nagsasabi sa hindi naman yung kwan. Yes po, pasaway po ako. Pero hindi po ko tiwalag, ha? Pasaway lang. So, ang motto ko kasi sa life, maikli lang yung buhay. Kaya gawin mo na lang kung saan ka masaya. Diba? Kumbaga, uubusin mo ba yung buhay na meron ka sa bagay na hindi ka naman komportable. So, yun yung ginagawa ko. So, sabi ko, wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Basta ako, masaya ako. Kasi mas madali mong makuha yung goal mo sa buhay pag masaya ka. Balik tayo dito. Di ba? So, isipin nyo, the age of 25 years old, noon, nabili ko po yung first car ko na yan. Diba? So, isipin nyo, bakit siya first? Kasi marami pa pong next. Diba? First lang po yan, maraming pa pong dadagdag. Diba? So, isipin nyo na lang yun, grade 5 lang tayo, tapos nakabili tayo ng car na ganyan, ito pa, di nga ako natutong magmotor, pero natuto akong humawak ng manubela, ng sasakyan. Diba? Kaya nai-imagine ko, what if kaya, the age of 30 years old, what if kaya madrive ko naman yung first sports car ko? Diba? Alam mo yun, nakakakilig mangarap, tapos masaya ka lang. Diba? Kahit ano man yung estado ng buhay mo ngayon, alam mo ba hindi pa yan yung end ng life mo? Alam mo ba na pwede ka pang mangarap ng mas malaki? Diba? Kasi yun lang yung ginagawa ko. And kung ano ka ngayon, hindi pa yan. Pwede meron ka pang mas ilalabas na galing.
Diba? Kaya mo pa, kaya mo pang kunin ang pangarap mo. Kung ano man yung age mo, ano man yung edad mo ngayon, okay lang yan. Hindi pa huli ang lahat. Diba? Wag ka lang makontento sa kung ano ka ngayon. Yes, be grateful, pero wag ka lang makontento. Diba? So, isipin nyo na lang yan, di ba? Gaano ka kaya kaganda at kapogi pag ikaw yung nagdadread ng first car mo. Di ba? So, ano kaya pakiramdam kung ikaw yung pinakakauna-unahan nagkaroon ng car sa buong pamilya or buong angkan? Diba? So, as a OFW, proud OFW, diba? So, sa lahat na nandito, kung OFW ka, nako, kayang-kaya mo rin makuha lahat ng gusto mo. Huwag ka lang magstay dyan. Diba? Huwag mo lang hayaan na nandyan ka lang. Diba? So, next mo na yan, mentor. Sa tech natin. Yan. So, ito, luxury lifestyle. So, na-imagine kong, alam mo yun, parang nagre-recall sa akin, ano kaya ang buhay ko? What if hindi ko tinaray kaya yung negosyo? Diba? What if hindi ko ginawa yung sistema na meron yung Now community? Ano kaya ako saan kaya ako ngayon? Diba? Malamang gaya ako nung mga OFW na kasama natin ngayon dito, yung mga kapatid nating OFW, malamang kung anong sitwasyon nila ngayon, yan din ako. So, hindi po masama maging OFW ha. Pero, alam niyo ba na meron pa kayong mas kayang gawin kaysa sa pagiging OFW lang. Diba? So, kung medyo tumatagal-tagal ka na dyan, lumalagpas ka na sa 4 years, wake up. Diba? Gumising ka na, alam mo yun, baguhin mo yung mindset mo na kailangan sumubukan ka ng mga ibang bagay. Subukan mo naman gawin yung opportunity. Subukan mo naman gawin tong negosyo. Subukan mo naman maging part ng community natin, di ba? So, tapos trabahuin natin, sundin mo lang yung sistema. Oo, tapos maging masaya ka lang. Di ba? Kaysa, eto ha, sa lahat, naging mindset ko talaga, sa lahat na nandito, kaysa makinig kung saan, sundin mo yung mga taong naging successful. Kasi kung anong buhay ng mga taong successful dito sa community natin, yun yung magiging buhay mo. Believe me, kasi yun din po ginawa ko. Sino lang ako before? Diba? Diba? So, isipin mo yan, 2 beses po ako nagyate. And yung, tawag dito, yung recently na awarding, grabe, ang ganda po. Sino nakapanood ng video na yung vlog na yun? And inawardahan po ako sa yate mismo, di ba? Diyan po kami with Triumph, Mentor Don Pade, and Mentor Yabut, Mentor Mark Losa, and sa lahat po ng mga MCs na nandito. Di ba? So next, Mentor. Ayun. Yes, so yan. So ito last na to na slide ko. Ito yung mga OFW na sabi ko sa inyo, umuwi nung 2022, di ba? So isipin mo na lang, next kasama ka na din diyan. So next, mentor. Ayun. So ito yung pinaka-last. Ito lang yung tanong ko sa inyo. Handa ka na bang ma-inspired at matuto? Handa ka na bang sumabay at maging part ng community natin? Kasi ito, after nito, dito niyo malalaman kung ano nga ba yung ginawa namin. Paano kami, tanggalin mo na, Tek, paano kami nagresulta dito sa negosyo na to, dito sa community na to. Anong sistema na meron kami? Kasi itatanong yan ng mga host natin, kaya pakinggan nyo. Yan. So, ayun, back to you sa pogi at magandang host natin. Yan, grabe! Iba rin. Ibang klase talaga, partner, no? Ibang Kahit ako klase. kinilabutan. Oo, Oh. kinilabutan ako sa resulta. Iba. Iba? Yung dating, yung dating naglilinis ka lang, no?
Iba yung dating, iba Oo, yung yung dating naglilinis ka lang. Oo, yung dating naglilinis ka lang ng bahay, ng kotse ng amo mo. Ngayon, sarili mo ng kotse yung nililinis mo. Di ba? Yes, Tapos at nagkaroon ka imagine- ba ng sariling bahay? Imagine mo, grade 5 lang po yung napag-aralan nun. Diba? Oo, tama. Isa rin yun sa ano kumbaga, isa rin yun talaga sa, kumbaga, nag-inspired sa akin partner. Kung sasabihin ko lang din talaga, isa yun. Bakit? Kasi ako, kung dati, naging college pa ako, di ba? Naging engineering student pa ako. Pero imagine that, grade 5 student na naging 4 years OFW, but now, ibang-iba yung resulta na bumalik sa kanya because of this now community. Di ba, partner? Kahit ikaw, kinilibutan ka rin sa resulta. Tama ba? Yes, syempre naman. And ngayon naman, yes, isa-isa naman natin silang tatanungin kung paano ba sila nagsimula, paano ba sila nagka-resulta, at the same time, paano ba unti-unti yung nabago yung buhay nila ng dahil sa Now Community. Okay? Excited na ba ang lahat? Pa-comment naman ng million kung excited. Okay, pakihanda ng mga malupitang tanong nyo para sa ating mga OFWs and talagang i-entertain natin lahat-lahat ng yan. Okay? So, paki-comment naman ng abundance. Okay, paki-comment naman ng abundance kung ready na ba ang lahat. Ayan, ready na? Sobrang dami nang nagko-comment. Iba-iba na yung comment ng iba. Ayan, kanina pa sila ready, partner. So, tanungin na natin. Oo. Tanungin na natin yung pinakaunang speaker natin. Ayan. Yes. Ito, first question. Ayan. Ano ang naging dahilan mo noon bakit ka pagsapalaran sa abroad? Yung sasagot ito si Mentor Yang Sampulna. Mentor, where are you? Ako na ba ang sasagot? Yes, Mentor. Sige, ready. Pakiulit yung tanong. Okay. Ano ang naging dahilan mo noon bakit ka nakipagsapalaran sa abroad? Ayan. Wow, so magandang tanong po yan kasi sabi ko, kasi syempre nag-aral din ako ng Arabic and sabi ko, tama ba kaya yung ginagawa ko? May dulo ba kaya ito? Kasi marami kasi akong nakikita na sabi nga nila, wala daw umasenso sa pag-aaral. So sabi ko, siguro aasenso ako, mag-abroad na lang ako. So nag-abroad ako, sabi ko, kung hindi ko susubukan mag-abroad, kasi wala naman pagbabago kung maka-stay lang ako sa bahay or i-continue ko yung pag-aaral. So sabi ko, mag-a-abroad na lang ako kasi alam ko na matutupad yung pangarap ko. Yun yung dahilan kung bakit. Kasi sa pagiging empleyado ko, advantage na ako mag-isip eh. Kasi sabi ko, marami ng patunay eh. Diba? Marami ng patunay na wala naman talaga umaasenso sa pagiging empleyado. So, yun yung dahilan kung bakit ako nag-abroad. Kasi sabi nga nila, pag nag-abroad ka, aasenso ka. Diba? So, isa sa mga natutunan ko, na kung mag-try ka mag-abroad talaga, o pagsisiyan mo muna kung tama ba yung ginawa mo. So, gano'n naman talaga. Tayo kasi mga OFW, nangangarap tayo para makapag-abroad kasi andun na yung pera. Kasi OFW tayo. Kasi sabi nga nila, marami daw nagbago ang buhay sa pagiging abroad. O kung nag-abroad ka, sabi niya, marami daw ang pera. Kaya ako nag-decide, nag-abroad kasi yung dahilan na wala naman nagbago sa sitwasyon ko na wala akong trabaho. Kaya nakarap ako ng mataas, nag-abroad ako. And good news, mamaya abangan nyo, bakit ako nag-abroad? And syempre nakalimutan ko. Nakalimutan ko na sasabihin ko na nag-decide talaga ako kung bakit. Syempre para sa pamilya ko. Yung pamilya ko, na doon ako nakatingin na bakit ako nag-decide mag-abroad.
Kasi sabi nga nila, kung nakita mo yung sitwasyon ng magulang mo, mag-abroad ka kung wala naman pagbabago sa ginagawa mo sa pagiging empleyado. Ayan. Ayan. Napakalupit naman na, napakalupit. And by the way, 'di ba? Kumbaga, 'yon, napaka-astig. Siyempre, doon natin nalaman kung paano nga ba nakipagsapalaran si mentor, yang sampul na kung saan, kung bakit ganyan yung narating ng buhay niya. Pero siyempre, hindi matatapos ang lahat hanggat hindi rin ako makakapagtanong or hindi natin matatanong yung pangalawang sharer natin, di ba? So ito, ang tanong naman na to is, ano ang naging dahilan mo? Bakit ka tumagal ng 6 years sa abroad? And ang tanong na to, ang sasagot nito, walang iba kundi si Mentor. Mentor Norjana Abdul. Yes. Norjana Gapur. Hello, Mentor! Andiyan na ba si Mentor Norjana? Excited na ang lahat. So ayan, so thank you so much sa napakagandang tanong. So yung tanong natin, at tanong sa akin, ano yung naging dahilan ko bakit ako tumagal ng 6 years sa pagiging abroad? So ito lang din naman kasi tumagal ako ng 6 years sa pagiging abroad kasi akala ko pag tumagal ako sa pagiging abroad or tumagal ako sa abroad is makukuha ko yung mga pangarap ko. Pero yun pala is akala ko lang. Kumbaga akala lang pala yun kasi tumagal ako ng ganun katagal pero hindi ko rin nakukuha yung mga pangarap ko. Hindi rin ako nakakaipon kasi nga ang nangyayari is panay padala tayo ng padala sa pamilya, hindi tayo marunong magtira sa sarili. Kaya inabot tayo ng ganun katagal. So yun nga, kumbaga kung hindi tayo mag-isip para sa sarili natin na mag-ipon, hindi tayo mag-isip na wag padala ng padala is baka abutin pa tayo ng 30 years sa pagiging abroad, is wala talaga. Kumbaga baka umabot sa point na yung katawan na natin yung susuko kasi nga hindi tayo nakakaipon. And tulad ng sinabi ko is akala ko lang pala. Oo, tumagal tayo kasi akala natin na doon natin makukuha yung pangarap natin pag tumagal tayo sa pagiging OFW. Pero hindi pala yon. So, yun lamang po yung akin doon. Thank you so much, host. Back to our host. Yes, so napaka-ano talaga, no, Thank you napakalupit. sa malupit na Thank you sagot. so much sa napakalupit na sagot, 'di ba? So ngayon, kumbaga doon natin nalaman na kaya naman pala umabot siya ng 6 years sa abroad. Dahil lang naman kasi, 'di ba? Kung dati walang tuturo kasi yan yung pinaka number one talaga is walang nagtuturo sa mga OFWs na paano ba nila i-manage yung pera nila. Kumbaga, paano nila i-manage, kung paano sila mas kumbaga paiikliin yung oras nila diyan sa pagiging OFW. And most of the time, 'di ba? Be thankful kasi merong now community na nagtuturo sa atin paano ba natin i-manage yung ganyan. Yes, and dito, 'Di ba? Tama ba, partner? yes, partner, kasi dito na nila mismo nakita kung paano ba nila papalaguin yung pera nila na magkaka-saving sila while nasa abroad. Tama? Ayan. So, next question naman tayo. Ayan. Bakit nag-OFW ka at tumagal sa abroad pero bakit wala ka pa din naipon sa tagal mo doon? So, yung question na to ay para kay Mentor Zinaida Maba. Mentor? Ayun. Ano tanong dito? Eto. Bakit nagtagal sa OFW at wala pa naipon? Yes po. Simple talk. Yung problema ng karamihan na OFW, naubos sa padala sa Pilipinas at resibo. Agree ba kayo sa mga OFW nandito? Ang karakter kasi ng OFW is malambot po yung puso nila. Yan, mapagbigay. Yan, in short, mababait. Diba? So, parang ang mindset nila, okay lang ako yung maubusan. Okay lang wala akong pera. Basta ako nabigay ko yung gusto ng pamilya ko. Yan po yung pananaw ko before, which is mali pala. Diba? Kasi ikaw pala yung naubusan, wala na. So, yun yung naging dahilan. Kaya tumagal ako sa abroad. Kasi
Sa mga OFW nandito, di ba, lagi na sinasabi, sige, next month mag-iipon na ako. Tapos after next month, nandiyan naman yung mama mo, tatawag na naman. Na, kailangan ganito. Di ba? Na, kailangan ko na, yung anak mo, may sakit. Yung kapatid mo may sakit. Yung ganito, ang daming may sakit. Di ba? Konting sipon lang, sakit na. Diba? Tapos ikaw, ito pa yung pinakandon. Kaya hindi nakakaipon ng OFW. Kaway-kaway sa mga OFW. Diba? Sa mga makaka-relate. Kaya hindi nakakaipon ng mga OFW kasi ito yung ginagawa. Na kailangan ko ng pera. Or SO, di ba? May kailangan ko ng pera. Mga ganyan. Tapos, hindi mo na tinanong kung magkano. Ang ginawa mo na lang, padala mo na yung buong sahod mo. Nakaka-relate? Yan po yung ugali ko before nung nandyan ako sa abroad. Kaya wala po ako naipon. Mas malaki pa po yung madami pa po yung resibo kaysa ipon. Tama ba? Diba? Next month, mag-iipon na ako. After next month ulit. Hanggang sa next month at natawagal ka na sa abroad. Diba? Tapos uuwi ka, 3 months lang yung dala mong pera. Tama ba? Nakaka-relate? Diba? So yun, kakapadala. Kakaproblema ng may problema. Tapos sa mga Maguindanon, kasal na mga kapatid. Kinasal si ganito, tapos ikaw magduduri. Ayan. Ugali ng mga OFW yung Maguindanon yan. Even sa mga Christian, meron pa rin gumagawa. Diba? So, yun yung dahilan. Kakapadala, diba? Tapos, walang tamang mindset. Kasi, doon lang sa gustong tumulo. Diba? So, yun. So, back to you sa magaganda nating host at saka maganda at pogi nating host. Diba? Ang dami nagka-relate, Oh, diba? Ayan. Thank you so much po, Mentor Zenaida Mabang, sa napaka-inspiring message niyo po. At the same time, sa napakalupit niyo pong pagsagot sa napakalupit nating question. Diba? Yes. Tama nga naman. Tama din naman kasi yung diba, partner? Tama rin yung sinabi ni Mentor Zenaida. Pansinin mo, ang mga OFW, napakalambot ng puso. Yes, totoo yan, totoo yan. I agree with you. Sobrang dami kong kilala na malambot yung puso. And kung sino pa yung malambot yung puso, sino pa yung mapagbigay sa pamilya, sila pa mismo yung mas lalong tumatagal sa abroad. Tama? Oo, kasi nga, yung kumbaga, yan yung sinasabi nilang ako yung superhero. Problema ng pamilya, problema ko yun. Diba? Kumbaga, pero we're so proud sa mga OFW na talagang sinasalo nila. Doon mo malalaman kung gaano ba katitibay ang mga OFWs natin, 'di ba? Kumbaga talagang pang malupitan, hero talaga. Okay? So by the way, hindi na natin patatagalin. So let's proceed sa ating next question. And ito naman, napaka-exciting na itong question na to, partner. Yes. Napaka-exciting na ito. Kumbaga, mabilisan question. 'Di ba? Partner, ikaw ba na-excited ka na ba? Yes, excited na rin ako, syempre. And yung question na to is para sa simulan na. Ano dahilan mo? Bakit ka sumubok sa opportunity na to? So, para to sa lahat, I think, unahin ko na si Coach Norjana Abdul. Coach? Mentor! Ay, mukha yatang na-delay pa si Mentor, Mukha yatang may pinuntahan pa si Mentor, okay? So, pero tawag dito, isa sa mga pinaka number 1 na, kumbaga, masasabi natin talaga, partner, no? Habang wala pa si Mentor, medyo, i-proceed na muna natin sa mga learnings na nakukuha natin. And by the way, partner, ano yung isa sa mga napapansin mo sa mga OFWs na mga nag-share kanina? Napansin ko, syempre, pinakauna dyan, napansin ko talaga kung gaano kalaki yung pinagbago nila compared nung OFW sila at nung napunta sila sa opportunity natin. Napansin mo din ba yung hindi lang sa aura, hindi lang sa personality, pinaka-importante is dun sa mind. Talagang mindset! Oo, exactly.
isa yan talaga sa pinaka hindi naiintindihan ng karamihan. Pero bukod sa result, okay, bukod sa result na makukuha talaga nila dito sa Now community is yung madidevelop sa kanila na mindset, 'di ba? Kung yung dati ibang tao, dito, pag nandito sila sa Now community, and nakita naman, 'di ba? Kitang-kita doon sa mga result mismo ng mga sharer natin ngayong gabi, ng mga OFWs is ibang-iba kung paano sila mag-isip, kung paano sila magsalita, talagang napakalupit, Ayan, so di ba? ipakita natin Oo. siguro So by the way, yung question, since wala pa si Mentor Norjana, so, yung sasagot na muna nito, ulitin ko, of course, ano ang naging dahilan mo, bakit ka sumubok sa opportunity na to? So, ano muna natin yung question kay Mentor Yang Sampulna. ayan. Hi, Mentor! Hello! Tawang-tawa na ako eh. So, ano ang naging Siyempre, unang-una pa lang, nung nasa abroad pa lang ako, na sobrang excited po ako kasi dati pa lang nangarap na ako maging negosyanteng tao kasi maliit pa ako. Talagang pangarap ko talaga na negosyanteng tao. So, ang nangyari, noon that time, naging part ako ng Now community. Sobrang ang sarap sa pakiramdam na sabi nga, mas masarap pala yung ibang tao kasi sila yung makakatulong sa'yo para abutin yung pangarap mo. So, hindi ako mapakali ang nung nangyari. Sobrang ganda ng nangyari. Dahil sobrang ganda ng sistema, nag-multiple account ako. Maganda yung nangyari. And right now, ito na tayo. Yun yung kaibahan ng magiging part ka ng community kasi iba din eh. Pero kung hindi ka pa part ng community natin, malabo pa, kaya sunggaban mo na. sobrang kumbaga na-accept mo talaga sa sarili mo na welcome ka dito, hindi ka lang ibang tao kung hindi talaga family talaga. Kung sa akin lang, kung hindi ka pa member ngayon, kung maililipat ko lang yung nakikita ko sa'yo, sobrang ganda ng sistema at sobrang matanggap mo talaga na, ay, ako pa ba to? Kasi sobrang ganda po ng pwedeng mangyari at accept mo talaga na family, hindi lang negosyo. Kasi ang goal po ng, ang ano pala ng Now community is hindi lang business partner, kung hindi family business. Tinutulungan ka dito kahit wala kang alam. Kaya sobrang excited ako nung that time pa uuwi na ako for good. So doon ako na-excite kasi nakita ko siya na kung nasa Now community ka, sobrang, wala akong masabi, masarap sa pakiramdam na may ganito pala na sistema. Ayan, thank you. Ayan. So, thank you so much, Mentor. Mentor. Thank you so much. And syempre, uulitin din natin yung tanong na to. Kasi tanong talaga to ng karamihan. No? So, thank you so much sa napakalupit na sagot na Mentor Yang Sampulna. And syempre, let's proceed. Uulitin ko ulit yung tanong para naman sa pangalawang sharer natin. Okay? So, ano ang naging dahilan mo? Bakit ka sumubok sa opportunity na to? At ang sasagot ng question na to, walang iba kundi yung mala-artistahin nating OFW nakaka-for good lang, which is si Mentor Norjana. Yeah. So ayan, so thank you so much sa napakagandang question. And then yung question, ano ba yung naging ano nga yung paulit nga, ano yung naging dahilan bakit ako sumubok sa opportunity na to? So simple lang po yung naging dahilan ko kasi kumbaga nakita ko sa pagiging OFW na tumagal ako sa pagiging OFW na walang pagbabago. And isa lang din naman nung napresentaan ako, isa lang yung nakapag-realize sa akin, isa lang yung na-realize ko na sabi ng mentor ko na tignan mo lang yung mga tao na nauna sa'yo sa ginagawa mo ngayon. Kasi kung gusto mo makita ang future mo, is tignan mo yung mga tao na nauna sa'yo. So ako, tinignan ko lang din yung mga kababayan ko na OFW. Hindi na rin ako lumayo kasi which is yung mama ko is dating OFW rin. So tumagal yung mama ko sa pagiging OFW na more than 12 years. And kumbaga, nung tumigil na sa pagiging abroad, is wala na. Kumbaga, back to zero na. And then, kinonpare ko lang siya sa dito sa ginagawa natin. Dito sa community natin, yung mga dating OFW nakita ko na yung buhay nila ngayon is sobrang ganda ng pagbabago.
kumbaga yung saglit lang nila, ilang taon lang nila or isang taon lang nila ginawa yung negosyo natin, yung community natin. Sobrang laki ng pagbabago. Kaya kumbaga tinry ko to nung nasa abroad, ginawa ko to nung nasa abroad kasi sabi ko nung nakita ko yung mga kapwa kong OFW na nabago yung buhay, sabi ko gusto ko ganun din yung buhay ko. Gusto ko ng buhay na ganon. Kaya tinry ko rin siya kahit sobrang busy sa abroad, kahit sobrang dami ng trabaho, is ginawa ko talaga siya kasi dito ko nakita yung future na buhay na gusto ko. Kaya yun lang din naman, kumbaga, yun lang yung na-realize ko, bakit ko talaga tinry to? Kasi nakita ko dito yung pangarap ko eh. Dito yung gusto ko na buhay na hindi ko nakita sa pagiging OFW. So para sa akin, yun lang naman po. Yun lang ang masasagot ko dun sa question natin. And back to our host. Yun, thank you. Ayun! Thank you so much. Napakagandang sagot, Mentor Norjana Abdulgapur. No? So, kumbaga, partner, ibang klase yung naisip, di ba? And kumbaga, yun yung sinasabi, kung pwede lang natin talagang ipakita, yung nakikita natin sa Now community, di ba? Kumbaga, ipapahiram mo kasi sobrang ganda. Di ba? Sobrang ganda talaga ng kumbaga ng nakikita at nabivisualize ng mga OFW, and because of that visualization, diyan nila sinimulan yung plano nila na magsimula. Hindi lang basta plinano ginawa, 'di ba? Kumbaga ginawa nila yung visualize. Tama. Kumbaga yung nakikita nilang maganda, in-apply. Sabi niya, i-grab ko to kasi hindi pwedeng i-grab to ng ibang tao. Dapat ako pa lang i-grab ko na bago pa i-grab ng iba. 'Di ba? Kumbaga parang yung pagkain na nakikita mo masarap. Kumbaga gusto mo, sunggaban mo na. Kakainin ko to kasi baka kainin pa ng iba. Tama? Tama, partner? Yes, ganyan. Sugalan lang yan diba? Kung ikaw mismo nakita mo yung opportunity, yung kagandahan ng opportunity, kailangan sunggaban mo na kagad. Diba? Yes. Kumbaga wag mo na magpatumpik-tumpik pa. Pero ito yung pinakamalupit. Pinakamalupit ng mga tanong, diba? Ito yung kumbaga mabilis ang tanong na mabilis ang sagot din dapat para sa mga OFWs natin. Talagang na-excite ako. Kahit ako na-excite. Ikaw ba, partner? Na-excite ka sa tanong na to? Yes, excited na din ako dito, of course. Ayan. Medyo siya. Alam mo yon? Medyo okay, so partner, di na natin patatagalin ba, no? Kumbaga, sino ang una magtatanong, partner? I think ikaw muna yung una magtatanong sa mga OFWs natin dyan. And syempre, susundan natin ang napakalupit na tanong. Okay? So partner, huwag mo nang patagalin pa at simulan mo na yan. Yes. Ayan. So, I think para to sa lahat ng speaker natin, ano ang na-miss mo na pagkain sa Pinas na hindi mo nakakain sa ibang bansa? Ayan. Siguro sisimulan yan ng napaka-gorgeous natin na mentor, si Mentor Zinaida Mabang. Mentor? Ay, natatawa si Aliana, Ayan, ano yung na-miss? Di ba? Ano yung na-miss mo na pagkain sa Pinas? Eto, ayan. Hi sa mga OFW, Ramadan ngayon. Di ba? So, ayan. So, sa mga OFW, actually, nung OFW pa ako, kasi ngayon kasi nasa Pilipinas na ako So, nung OFW pa ako, pinaka na-miss kong kainin is, isa doon is, ano ba? Ay, nag-aaban si Sis Alea, si Sis Lea. Ay, talong. Talong na inihaw, di ba? Natawa tuloy si Miss Lea, di ba? So, tuyo. Yan, tuyo. Tuyo po na tamban. Akala nyo, joke lang yung talon. Pero talon na ako, torta. May talon din kasi sa abroad. Joke lang yun. So, tuyo, ganyan. So, ano pa? Yung mga may sabaw-sabaw, ganyan. So, ang daming na-miss nung nasa abroad pa ako. Pero pinaka na-miss ko talaga is tuyo. Yan. Pangalawa na lang yung talong na torta. Diba? So, ito, pwede tayo magtanong sa ano ba yung na-miss nyo?
i-comment nyo nga dyan sa mga OFW na nandyan. Na-miss nyo rin ba yung tuyo? Diba? Natawa si Miss Leia sa talong Talong na torta. Tinatapos ko lang naman. Aba, sa Saudi. Oo, bawal po yung baboy sa abroad, sa Saudi or sa Middle East. Yan yung namimiss ng ibang OFW. Pero ito, mentor. Pero ito, Yun. mentor. Oo, ito, kailangan dito mabilisan yung sagot mo sa tanong na to, okay? Dalawang sige. tanong to, pero kumbaga ito mabilisan, okay? Mabilisan to, ha? Sige, Kailangan sige. hindi yung pinag-iisipan, kailangan sagot mo talaga, mentor. Okay? Ready na ba ang lahat? Paki-comment naman. Paki-comment Sige, naman. masaya yan masaya. Oo. Masaya to, okay? Ako kahit ako excited na rin akong itanong mo to kay Mentor Zinaide. Okay, ready na ba, Mentor? Ready ka na po ba? Sa tanong na to? Yes. Ayan, so dahil ready na si Mentor Zinaida Mabang, itatanong ko na to, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Let's start with 1, 2, 3. Mentor Zinaida, malaki ba o mahaba? Malaki! Arabo ba o Pinoy? Pinoy. Masarap magluto ang Pinoy Bakit, hindi, tara lang, Mentor, bakit malaki? Ano ba yung malaki? Mas maganda kasi malaki kasi mabubusog ka. Ay, sa mga green okay. head. Hindi, pero siyempre, Mas madami. pero dapat, Mentor, may specific naman, okay? May specific naman. Ano ba yung malaki na yan? Ano ba yung malaking tinutukoy mo na yan? Income. Bakit ba? Kasi kasi isipin, diba? Diba? Kumaga mas maganda rin yung specific, okay? So, bakit, kung pagpipiliin ka, bakit Arabo at Pinoy? Bakit Pinoy ang pinili mo? Anong meron sa Pinoy? Ang Pinoy kasi matatalino yan, 'di ba? Kaya nga maraming Pinoy na OFW Aside sa matalino, maraming talent. 'Di ba, MJ? Maraming talent. Yes, tama po, Mentor, tama po, no? Basta may nag-comment, Siyempre, basta Pinoy daw, masarap. Masarap magluto. Yan. Yung Masarap iba, magluto. hindi naman lahat. Oo. Pero ano talaga, the best talaga yung lutong Pinoy. Basta Pinoy yung nagluluto. Yes. Masarap yan. Di ba? Thank you. Okay, thank you so much. So, Parang si napakalupit na MJ na tanong. siya, Thank you so much po, Mentor. Thank you so much po. And syempre, let's Welcome, proceed back to naman you. tayo. Okay, Yes, let's proceed naman tayo sa next sharer partner. Tama ba? Ikaw ba partner? Ikaw ba? Kung tatanungin ka ba? Malaki ba o mahaba? Ba't mo po sa akin yung tanong? Hindi, syempre. Hindi pa para sa iyo 'yun. Okay, sige, wag na lang. Itanong na natin 'yan sa next sharer natin. And syempre, natuwa ako sa sagot ng Mentor Mabang. Okay, so syempre gusto ko tong itanong kay Mentor Yang. Okay, gusto ko tong itanong kay Mentor Yang. Mentor Yang, are you there? Nandyan ka pa po ba, Mentor Yang? Mentor, pwede ko po bang magpakita sa amin? Ayan, napakagandang mentor natin. Grabe. Ayan. So, eto, Mentor. Kumbaga, hindi ko na to papatumpikin, no? Partner, ako na ba yung magtatanong, partner? Yes, ikaw na munang magtanong, partner. Ayan. So, eto naman, hindi pa to fast talk, okay? Hindi pa to fast question, Mentor. Kumbaga, relax mo muna yung magandang sagot mo, okay? Eto, yung tanong dito, Mentor, is, ano yung na-miss mo na pagkain sa Pinas na hindi mo nakakain sa ibang bansa? Yun, parang kaya pa ako natatawa. Siyempre, ano ba yung na-miss ko? Isa lang na-miss ko. Meron din pala itlog sa ibang bansa. Ang pinaka na-miss ko, yung gulay na brown. Ang pinaka na-miss ko, yung pagkain na wala dun sa abroad, alam mo na.
Alam mo, Mentor, ano ba kasi ang alam mo na yan? Iano mo naman kasi, specific naman kasi, mentor. Natatawa ako sa mga sagot Curious mo. yung mga viewers natin, mentor. No, curious sila kung yung alam mo na. Ano ba yun? syempre, sa lahat ng mga OFW, alam ko ano yung nami-miss nyo. Ganun din ako. So, yung na-miss ko na walang pagkain. King. Bihira lang. Ay, nako. Ibang klase. Ibang klase si mentor. Gulay na brown? Parang ano yun ah. Parang, ano ba yun sa'yo? Hindi ko rin alam yan eh. Partner, may alam ka ba sa gulay na brown? Ako kasi wala talaga, Napaisip partner. din ako eh. Napaisip din ako bigla. Gulay na brown. Gulay yun. Pero brown siya. Kamuting. Kamoting ka. Oy. Kaya naman pala. Kaya naman pala. Pero partner, Kasi excited na rin ako. Ito, fast Mentor. talk. Kung ako, excited ako. Ang tanong ko, excited ka na ba, mentor, sa itatanong ng karamihan para sa'yo? Mabilis ang tanong na mabilis ang sagot. Bilis ang tanong. Ayan, mentor ya. Ito, mabilis ang tanong to, mabilis ang sagot din, of course. Malaki or mahaba? Siyempre, or aking income. Maraming malaki. Pero yung gusto ko, yung malaki, yung malaking income. Oo nga naman, sino ba namang ayaw ng malaking income? Tama, Oo, partner? kahit din naman ako partner eh. Kahit din naman ako, gusto ko rin ng malaki. Oo. Malaking income. Malaking income. Ngayon, gustong-gusto talaga nila yung malaki. Yung, malaking income. Totoo. Totoo nga, mentor. Kahit naman din ako, gusto ko rin. Siguro kahit tanongin din natin yung mga viewers natin, yung mga participants natin, gusto din nila malaki. Ang daming Oo. sa mga kapwa natin ng mga OFW. Malaking salary. Oo. Kasi pag uwi nila for good, malaki talaga yung income. Yes, tama. And ito, mentor. Okay. Susunod na question natin. Ito. Susunod na question natin. Arabo o Pinoy? Siyempre, ganito, sandali lang. Pinag-isipan? Pinag-isipan, mentor yan. Pinag-isipan. Mabilis na to, mabilis na. Siyempre, mas masarap pa rin yung Pinoy. Kasi bakit? Mga matalino. Bakit? Pero hindi Ibang klase. So, ano ba? Pilipino, kasi ang mga Pilipino is napakatalino niya. Magaling. Magaling. Dumiskarte. Magaling oo. Matalino. Magaling. Yeah. Ayan. Napakalupit talaga, no, partner. Napakalupit ng Pinoy. May nagko-comment talaga. Ang Pinoy, Magaling Pinoy. masarap kasi magaling dumiskarte. Tama yan. Tama yan. Tama yung partner. Yes. Oo. Thank you, mentor. Masarap. Yes. Thank you so much sa napakalupit Thank you so much. napakalupit na sagot. Mentor Yang, sampul na sa napakaganda nating sharer, 'di ba? Kumbaga, yan din. Yan yung sagot partner, no? Yan yung mga malupitang mga sagot ng mga ating mga OFWs, mentors, 'di ba? Ay, nalupit. Yes. Bet ko. Ikaw ba, partner, na bet mo rin ba yung mga sagot nila? Yes, nagustuhan ko yung sagot nila, especially kung sinabi nila na malaki, di ba? Kahit Oo. kasi yun naman, puro ayaw ng maliit eh. Gusto ng malaki. Oo, ako din eh. Ako rin, gusto ko naman malaki. Yung malaki. Di ba? Mamimili ka na lang, dapat yung malaki. Malaking income. Di ba? Kasi pag malaking income mo, mas malaki yung maitutulong mo sa pamilya mo. Di ba? Tama ba, partner? Tama. Yes. Tama And kung eh. Arabo at Pinoy naman,
Kung Arabo at Pinoy naman, mas masarap pa rin yung Pinoy. Kasi ang Pinoy, masarap magmahal. 'Di ba? Masarap Yes, magmahal ang tama. Pinoy. At the same time, sobrang diskarte. Yes, masarap din magluto, syempre, kapag mga Yes. Pinoy. Oo. Pero syempre, 'di ba partner, hindi matatapos yung event natin hanggat hindi rin natin natatanong yung mala-artistahin nating sharer din, 'di ba? Kumbaga, tawagin na natin yan. Mentor Norjana, nandyan ka po ba? Magpakita ka naman, Mentor Norjana. Nandyan ka pa po. Ayan. Yes. Ang ganda nga naman, no? Pero, Mentor Norjana, yung Opo. mga sagot ba ng mga unang sharer, bet mo ba? Ay, bet na bet ko. Okay. So, Mentor, kumbaga, ito, hindi na natin patatagalin, no? Hindi na natin patatagalin to. Kumbaga, itatanong din natin yung tanong ko rin sa kanila. Yung tanong namin sa Opo. kanila, itatanong din namin sa'yo. Di ba, partner? Yes. So, I think, partner, ikaw yung unang magtatanong sa kanya, partner. Ako na yung magtatanong doon sa dalawang question. Ikaw Yes. muna magtatanong sa una. Yes, excited na rin ako kasi alam ko kakaiba yung yung sagutan din nito eh, 'di ba? Kakaiba Yes, din. iba rin yan. Ibang class rin yan, partner. Ayan, ready ka na ba, Mentor Norjana? Yes, ready na. Ayan. So, ulitin namin yung tanong, of course. Ano ang na-miss mo na pagkain sa Pinas na hindi mo nakakain sa ibang bansa? Ayan. Wow. Ibang klaseng tanong yan ah. So, ako lang din naman, na-miss ko lang din naman talaga. Actually, marami talaga akong nami-miss na pagkaing Pinoy na hindi natin nakakain sa ibang bansa. Pero ito lang din talaga yung pinaka nami-miss ko nung nasa abroad ako na pagkain. Kasi ayaw na ayaw talaga ng mga Arabo itong pagkain na to. Kasi hindi talaga nila gusto ito. And itong pagkain na to kasi ito yung pagkain na mabaho pero masarap. ito yung pagkain na nakikita ko rin. Actually, I'm sure maraming makaka-relate sa mga kababayan nating OFW. And meron din talaga akong nakikita na nagluluto na yung tinatakbo pa nila na lutuin palabas. Kasi pinakaayaw ng mga amo natin yan. So, yun lang din naman yung mabaho na yun na masarap which is tuyo. Kasi tuyo po talaga nung nasa abroad ako is namimiss ko talaga yun. Sobrang namimiss ko and isang beses na bumili ako ng ganon. Nung niluto ko, grabe rin ng galit ng amo ko sa akin. Kasi sabi niya, ano ba yung kinain mo? Sobrang baho. So, laking permission yun sa atin. Ibang klase. So, yun talaga. Kasi sa atin ng mga Pinoy is, yun talaga, pinaka namimiss natin na pagkain talaga. Kasi pagkain Pinoy talaga yung mga tuyo. And meron din nag-comment kanina, bulad daw, same din. Kaya yun lang naman yung sa akin doon. Actually, sobrang dami rin namimiss nung nasa abroad. Pero yun talaga. Yun kasi challenge. Isang beses ko lang yung nakain sa abroad. Pero grabe yung perwisyo na binigay sa akin. Grabe ang galit ng amo ko kasi buong bahay nangamoy. So yun lang naman po yung sa akin. Ayan. So, napakalupit naman ng sagot ni Mentor, no? Ni Mentor Norjana. Pero kakaiba yung sagot niya doon sa no, yung mabaho na masarap. Nagulat din ako sa mabaho na masarap no? Pero anyway, hindi natin patatagalin, okay? Mentor Norjana, ready ka na ba sa dalawang question na to? Kailangan mabilisang sagot na mabilisang tanong na mabilisang sagot. Okay? Ayan. So, hindi na natin patatagalin. Mentor Norjana, malaki ba o mahaba? Siyempre, malaki. Arabo o Pinoy? Ay, Pinoy tayo. Siyempre, Pinoy. So, ang tanong, bakit malaki? Bakit malaki ba Mentor Norjana? Siyempre, meron bang gusto ng maliit? Kung papipiliin ka, ano ba yung gusto mo malaki? Siyempre, mamimili ka lang din. Mamimili ka lang din naman. Doon ka na sa malaki. Tama. Katulad ng nilyada, kumbaga,
ano bang gusto mo pag uwi mo? Malaking savings? Siyempre, malaking savings. And siyempre, iba rin talaga yung malaki ang income. Malaking income. So, doon tayo sa malaki. Kasi kung mahaba, maganda rin naman yung mahaba, pero doon tayo sa malaki talaga. Pagdating sa income, Malaki talaga, ano, ibang klase talaga. Basta oo, malaki, malaki tayo. masarap. Mm-mm. Oo. Basta And malaki, sa masarap Pinoy, talaga. Sabi ko sa yung partner, halos pare-pareho yung ano nila, yung gusto nila. Parehas nila gusto ng malaki. Oo, partner. mm-mm. Bakit sila gusto nila ng malalaki? No, bet nyo talaga malalaki, no? Pero, eto yung tanong, bakit Pinoy? Bakit Oo. ayaw ng Arabo? Mm-mm. Actually kasi kung i-compare mo ang Pinoy sa mga Arabo, is iba pa rin talaga yung mga Pinoy. Kasi, oo siguro hindi ganun kalaki yung mga Pinoy, pero ang mga Pinoy madidiskarte yun sa buhay. Madidiskarte sa buhay, and syempre, kumbaga mga talented ang mga Pinoy. Kaya tayo na mga Pilipino, imagine ninyo na kumbaga nagtatrabaho tayo sa abroad pero nagagawa pa rin natin isabay ang negosyo. So madiskarte tayong mga Pinoy. And kumbaga, siyempre, compare sa mga Pinoy, mabango. Yes. Mabango tayo. Kumbaga, kasi sa mga Arabo, nakakatakot yung amo. Napakalupit nga Oo, naman so, talaga. Pinoy no? tayo, Basta doon tayo sa Pinoy. Yes, so thank you so much sa napakagandang Thank you. sagot, Mentor Norjana. And partner natin patagalin. I think ituloy na. So let's proceed sa ating napakagandang mentor. Mentor Zinaida Mabang, are you there? Nandiyan ka pa po ba, Mentor Zinaida? Yes. Ayan, si Mentor Zinaida, nandito na po. So, meron pong tanong dito, Mentor Zinaida, bakit kailangan ng mga OFW ng extra source of income and a lifetime Ayun, business? thank you for wonderful question. pang Miss Universe. Anyway, ayun, bakit nga ba kailangan? Kasi unang-una, wala kang ipon. Unang-una, wala tayong ipon, di ba? So, sino yung makakapagsabi dito? I think sa lahat na nandito, nasa 99% walang ipon. Tama? So, bakit natin kailangan ng source extra income or negosyo na pang lifetime? Kasi hindi tayo habang buhay na malakas. Yes, pwede mong sabihin na hindi, okay na ako dito kasi kaya ko pa naman magtrabaho, 'di ba? Pero hanggang kailan, 'di ba? So may nakikita na ba kayo or nababalitaan na umuuwi sa Pilipinas na may sakit na? So meaning wala talagang wala talagang I mean hindi mo talaga maiiwasan magkasakit pag nasa abroad ka, 'di ba? So if ever na halimbawa ginawa, 'di ba, ang daming matatanda sa abroad na hindi na kaya nga sila tumatanda sa abroad kasi walang ipon. So, meaning kailangan mo ng opportunity na 'to, kailangan mo ng negosyo na pang lifetime kasi hindi ka habang buhay diyan. Kasi once na tumanda ka, papalitan ka ng amo mo. Tama? Once na nanghina ang katawan mo, bumigay na yung katawan mo, papalitan ka ng amo mo ng mas bata, mas kayang magtrabaho, mas kayang magbuhat ng malalaki. Nandito na naman tayo sa malaki. Di ba? Mas kayang magbuhat ng maraming bagay-bagay, di ba? Mas mabilis kumilos kaysa sa'yo. Di ba? So, yun, hindi habang buhay na malakas ka. And bakit mo kailangan gawin? Pangatlo, bakit mo kailangan gawin? Kasi sa pag-a-abroad natin, kumbaga totohanan lang, wala tayong ipon. Kung merong mang nakakaipon 200,000, 100, kasi naranasan ko na umuwi sa Pilipinas na merong 150,000. Pero alam niyo po ba na hindi po umabot yun ng 1 month. Alam niyo kung bakit? Kasi nakaipon lang tayo, pero hindi nating alam kung saan natin ilalagay. Meron dito, I think meron gaya ko na ang goal kaya nag-ipon kasi magninegosyo. Pero since wala tayong knowledge sa pagninegosyo, kaya siya nauubos na lang na wala. 'Di ba? Minsan nauubos lang sa utang. And kaysa mag-put up ka ng mga traditional business, hindi masamang mag-traditional business ha.
Kaysa mag-put up ka ng mga traditional business na ikaw mag-iisip lahat, dito ka na lang. Diba? Dito ka na lang. And bigyan mo lang yung sarili mo ng 1 to 3 years to 5 years hanggang 10 years. Nako, itataya ko yung pangalan ko. Basta gawin mo lang ng seryoso yung negosyo. Magiging successful ka or makukuha mo yung mga goal mo sa buhay. And gawin mo to kasi ang daming OFW na tumatagal sa abroad na walang nangyayari sa buhay. Diba? So, yun lang. Gawin mo to, magkaroon ka ng negosyo na pang lifetime kasi dito, kahit tumanda ka na, darating ang time na yung pinaghirapan mo, pwede mong maipamana sa anak mo, sa pamilya mo. So, back to you, Mentor MJ. Thank you so much sa akin Thank na you, inspiring na thank sagot you, mo po. mentor. Mentor Zenaida. Tama ka naman, di ba? Kasi habang nasa abroad ka, hindi naman habang buhay nandyan ka. Hindi naman habang buhay malakas ka. So as long as nandyan ka pa, as long as kaya mo pa, dapat talaga meron kang extra na mapagkakakitaan or extra na Yes. income. As Oo. backup, tama? Right? Opo. Ayan. Kasi isa rin talaga yan sa kumbaga partner na talagang na-build up mo mismo. Kasi lalo na kung malakas yung katawan mo, dapat yan yung moment na dapat mas nagtatry ka ng mga opportunity na bagay sa'yo. 'Di ba? Tama ba? Para sa extra income na meron ka. And by the way, partner, huwag na natin patagalin, no? So, I think ikaw naman yung sunod na question. Pagtatanong sa sharer natin. Yes. Ito, nandiyan pa ba si Mentor Yang? Siya naman yung next na tatanungin natin. Yan. Hi, Mentor Yang. Ayan. So, next question para naman sa ito, Mentor. Ano ang naging pakiramdam mo nung una kang naging part ng ating community? Yes. So, ano yung pakiramdam ko na nung una naging part ako ng community and sabi ko, sobrang nakakatuwa kasi wala man talaga ibang magsasabi na tao na meron ganito na sistema na sobrang ang ganda kasi noon that time na nandito ako, naging part ako ng community natin. Sobrang laking tulong po sa akin ito kasi isa rin po ako sa OFW na natulungan ng community natin na hindi ko naman pinapangarap na ganito yung makita ko kasi ang pinapangarap ko lang is dati is mag-abroad. So nakita ko to sobrang kumbaga hindi sapat ang salamat na ibabalik ko sa taong nagpakita sa akin noon that time na naging part ako ng community natin. Ayan. So, thank you so much sa napakagandang sagot, Mentor Yan. Okay. And syempre, napaka-inspiring talaga ng mga sagot ng ating mga mentors. And syempre, hindi na natin patatagalin to, guys. And syempre, ang next question naman na to is para kay... And yes, so ito na. Kumbaga, ang tanong na to is para sa lahat. Okay. So... And yan, partner, nandiyan ka pa po ba? Yes, syempre, partner. Ayan. So, i-proceed na natin yan sa last message natin sa lahat ng Okay. speakers natin. Ayan. So, any last message? So, ito nga pala, kumbaga, huling mensahe na lang para sa mga viewers natin, no, na nanonood sa ating ngayong gabi. And syempre sa mga OFWs, wag nyo nang sayahin or sabihin na natin na magpalipas pa kayo ng mga opportunity na katulad nito. Kumbaga, ito na yung time na para mas i-grab nyo pa or baguhin nyo na yung buhay na meron kayo. Yes, so partner? Yes, and of course, thank you so much sa mga speaker natin kanina. Thank you so much sa mga malulupit na bagsakan nyo sa mga question natin. Ayan. So last message na din para kay Mentor Zenaida Mabang. So ano yung masasabi mo, Mentor, sa lahat ng viewers natin, especially sa lahat ng OFW na nandito sa atin sa Zoom, sa event natin ngayon na nakinig at the same time nakapasok sa event natin?
Yan, hello sa lahat pala nandito, sa lahat ng 225 na participants natin. Alam nyo ba, napakaganda kasi nandito ka until now, di ba? So sa lahat na nandito, yan, so kung hindi ka pa sa lahat pangkalahatan, yan. So kung hindi ka pa nagsasaryoso sa negosyo, seryosohin mo na. This time is seryosohin mo na. Alam mo kung bakit? Kasi dito sa opportunity natin, wala naman talo once na ginawa mo. And once na ginawa mo ng seryoso, yung buhay na meron ka ngayon, halimbawa pag ginawa mo ng seryoso yung negosyo, yung buhay na meron ka ngayon, magiging sobrang worth it ng desisyon na pag nag-decide ka na seryosohin yung negosyo. Bakit? Yung ulitin ko yung sinabi ko kanina, hindi pa yan yung buhay na deserve mo. Meron ka pang mas deserve na life. So, sa lahat ng mga members, kung ano yung nakita niyo sa akin kanina, ano yung nakita niyo na resulta sa mga nagsalita kanina, 'di ba? Hindi po yan nangyari ng isang araw lang o hindi po yan nangyari kasi sumali lang ako, 'di ba? Sa lahat na nandito, member ka na, member ka na, gawin mo yung kumuha ka ng at least mag-millionaires club, mag-millionaires package ka, 'di ba? Kasi sa negosyo natin, kahit saan larangan ng negosyo, once na madami kang branches or marami kang accounts, o 'di ba? Accounts sa atin sa labas sa ibang negosyo or sa traditional business is branches, 'di ba? So kung marami kang branches, mas mabilis yung growth ng negosyo mo. So ibig sabihin, mas mabilis mo makuha yung goal mo, yung pangarap mo. So mas malaki din yung pwede mong maging income. So mas mabilis mo din mas mabilis ka rin makauwi for good. Tama? So wag niyong panghinayangan yung perang ilalabas nyo. Kasi guys, ang tagal-tagal yun nang naglalabas ng pera. Am I right? Ang tagal-tagal nyo na naglalabas ng pera, lalo na sa mga OFW. Kung umabot ka na ng 2 years, yung perang naging sahod mo na, ang pera naging sahod mo na is almost 500,000. Pero ang tanong, magkano yung laman ng bulsa mo ngayon? Diba? And kung ano yung edad mo ngayon, yan yung mga taon na nasayang. Yan yung mga taon na lumipas na walang nangyari sa life mo. So in short, hindi pa puhuli ang lahat. Diba? Seryosuhin mo to kung ano yung turo ng mentor mo sa'yo. Diba? Kung ano yung sistema na ginagawa natin sa community natin, sundin mo lang. And ulitin ko, huwag kayong manghinayang na maglabas ng kapital. Huwag kayong manghinayang na maglabas ng pera. Kasi sobrang liit po niyan. Mangliliit po kayo dyan sa ilalabas nyo. Once na seryoso negosyo, mangliliit po kayo dyan sa magiging kapalit nung sinacrifice mo, magiging kapalit nung nilabas mo. Kasi kung iisipin nyo sa negosyo, pag malaki yung ilalabas mo, sobrang laki din ng magiging kapalit. Pero dito sa negosyo natin, apakaliit lang yung ilalabas mo, apakaliit lang yung ipupuhunan mo, pero napakalaki at ganda ng pwedeng ibalik sa'yo. Diba? Hindi lang yung aura mo yung pwedeng magbago, kundi pati mindset mo and yung buhay mo, pati buhay ng mga mahal mo sa buhay, pati yung buhay ng yung anak mo, and kung OFW ka, makakauwi ka sa Pilipinas for good. And kung nandito ka naman sa Pilipinas, this time, pag tinarbaho mo yung negosyo, ito na yung, ako na nagsasabi sa'yo, ito na yung opportunity na tutuldok. Diba? Tutuldok sa kahirapan ng buhay ng buong angkan mo. Take note, pag sinaryoso mo ang negosyo. Kasi nangyari po sa akin. And sino lang ba ako before? Grade 5 lang naman po ako. And right now, kasama ko yung kapatid ko, kasama ko yung pwede akong umuwi anytime sa anak ko, sa magulang ko, and sa mga OFW. Alam nyo kung gaano kahirap mag-Ramadan. Alam nyo gaano kahirap magtrabaho sa abroad. Diba? Kaya wag kang manghinayang sa kung anong ilalabas mo. Gawin mo to sa pagod, andyan na yan. Pagod ka na kahit wala ka pa sa negosyo. Pagod ka na kahit wala ka pa sa now community. Diba?
pero walang nangyayari. This time, okay lang mapuyat, okay lang mapagod ka habang nandyan ka. Kasi darating naman ang time, pag nakauwi ka dito sa Pilipinas for good, sisiguraduhin ko sa'yo na lahat kami na mga coaches dito, tutulungan ka. Once na tinulungan mo rin yung sarili. Okay? So, that, back to you, Mentor MJ and Mentor Aliana. Ayan. So, thank you so much sa napakagandang Thank you so message much, Mentor for you, Zenaida. mentor. Zenaida. And partner, bago matapos tong event natin, no? So, mentors, pwede pong magpa-picture muna tayong lahat bago po matapos. No? Pwede po pa-picture muna tayo. Ayan. Yes, picture muna So, tayo. sign number 1, mentors. Mentor Narjana. Ayan. Pa-picture na tayo mga mentors. Sign number 1. Ayan, project high tayo. Ayan. Ayan. Thank you so much, mentors. Thank you so Ayun. much, So, mentors. kumbaga, Thank you so much din yes, sa thank you lahat so ng much, participants mentors. natin dito na nag-stay sa event natin. Thank you so much kasi kahit alam na Ramadan, sobrang busy nyo, sobrang pagod nyo, talagang nag-stay kayo dito sa event natin. Thank you so much. And ulit pala tayo no picture. yes, so para thank you hindi so much sa naging- mga nag-attend. Ulit pala tayo Naipon ng ba? picture. Ulit tayo guys. Ulit. So mentors, pwede pa picture ulit tayo. Project High. Ayan. Number 1 sign. Ayan, number 1 sign. Ayun. Ayan, thank you so much Thank you everyone. so much. See you Ayan. soon. Wala na siguro. May event pa ba? May event pa ba, Tek, na susunod? Ay, okay, wala na. Ayan. So, thank you so much with that.